Hello guys, so another trade for ETH again, my favorite. So, basahin natin, no? So dito, bumaba na si market and consolidate konti, then last drop. Okay? Then nag-create na siya ng ganito uptrending structure and dito tayo makakapasok. So, kinuha ko lang yung ito, pwede nyo ito kunin as buong supply. Okay? Pero, i-refine ko siya dito lang. Yan. Ganda. Next, makikita mo na sa tuwing tumatama siya sa supply, nagkakaroon siya ng down movement. 1, tumama ulit. 2, tumama ulit. 3. Ngayon, kahit supply itong tinatamaan niya, and dapat sa supply is nagsasell ka, hindi ka magsasell sa area na to. That's because makikita mo yung buyer is patuloy nilang pinupush yung price sa supply hanggang mabutas nila yung supply. Okay? So, punta tayo sa target muna natin na take profit. Nandito ako kinuha yun sa taas. And dito. Diyan tayo mag-TTP. So, magkakaroon dito ng momentum para makabreak lang dito sa supply na to. Kasi strong nga yung supply dyan. Punta tayo sa 15 minutes. Kung mapapansin mo sa 15 minutes, itong maliit na structure na to is inulit niya lang kung ano yung nangyari sa malaking structure na to. Okay? Ayan yung tumama, bumaba, tumama ulit, bumaba, tapos tumama ulit, tapos bumaba. Pero dito, makakakita tayo ng liquidity ng area. Paano mo masabi liquidity ng area? Itong area na to is inside leg lang yan. Ito yung structure. 1, pababa. Okay? So, imagine, ito, tsaka ito, nasa loob lang nila to. Ibig sabihin, internal structure. Okay, so sa internal structure, this is liquidity, and this is liquidity. Okay. So, syempre, maraming may SL dito. Both long and short. So, saan tayo papasok? Dito ako pumasok. Yan. Kasi, ina-assume ko na after niya ma-SL tong mga liquidity na to, makakapasok tayo dito sa entry na to. Okay? So, dyan ako nag-entry, pero yung stop loss ko, binuffer ko siya dito. Yan, dito sa ilalim. So, kung mapapansin mo, order block to, which is valid order block to. Okay? Pero dito pa rin ako pumasok kasi ito yung magte-take ng liquidity tapos doon tayo papasok. Hindi lahat ng oras pinapasukan ng isang order block kasi confluence lang din yun na si market is pupunta doon. So, ang ginawa ko, binabaan ko na lang ng SL ko dito and tinarget ko yung taas. Okay? So, yun. So, let's wait mag-get wrecked yung mga liquidity dito sa baba and liquidity dito sa taas. And hopefully, wag niya ako iwan, no? At tapikin niya tong entry ko. Malapit na yan. So, since galing yan sa 1 hour, medyo matagal-tagal ang movement nito. And at least nakita niyo yan. So, by the time na mapakita ko sa inyo to, it's either tapos na yung trade, na SL na SL, na take profit, or iniwan. Tatlo lang yung next na update nito. Okay? So, ganun lang. And iiwan ko na to kasi matagal tong magpe-play out.
as a swing trader. So, see you guys, and if you have questions, message lang kayo dyan sa baba. And also, may i-add lang ako. May times ba na ganito yung reaction ni market pero bababa pa rin siya dito? Yes, lagi po nangyayari yon. And minsan nakalong ako doon tapos bigla niyang ESL ako dire-diretso pababa. Diba? Kaya nasabi ko, tatlo lang yung pwede niyang gawin. Pwede niya pa rin ako ESL, makuha yung entry ko and mag-take profit, or iwan niya na talaga yung entry ko. Ganon. So, tatlo lang palagi. Yun lang, and I hope may natutunan kayo, and see you again sa next video. Hello, so welcome back sa part 2. Ito na yung update ng trade natin dun sa previous video. So kung mapapansin nyo, ayun yung entry natin, yung SL and liquidity ng ibang mga trader. Okay, ganda, di ba? So yung mga naka-short dyan, SL sila nito, and yung mga naka-long, SL sila dito. Okay? Doon tayo pumasok. So, zoom in natin. Kung mapapansin mo, saktong-sakto, natouch na tong trend line natin. Ginawa ko to para malaman or para another confirmation lang na si market dito lang sa area na to babagsak. Okay? Kung kukunin man niya tong order block, sobrang layo na, di ba? And lalagpas na siya dito sa red line natin. So, kailangan sakto yan and sukat. And yun, kung mapapansin mo, doon tayo mismo pumasok, dyan, and ayan yung mga rejection ng week. Kasi that is a liquidity area. Nakasweep na eh. So, after ito mag-sweep, tumaas na ganon. Anong tawag na dyan? Naturo yan, sorry. Change of character. Then, bumaba. Ayan yung sweep. Last sweep. Okay? Then, boom. Sobrang clean. Okay? So, right now, ongoing to and hindi pa siya nag-take profit. Pero i-upload ko na to kasi wala naman na makakasunod sa inyo dito. And hindi ko to ginagawa as a signal sa inyo. Ginagawa ko to and ina-explain ko ng maayos para makabasa kayo ng chart kahit pa konti-konti. Okay? So, I hope may natutunan kayo, no? And pag may question lang kayo dito and kung paano to ginagawa, message lang ako. Mas madali kung merong follow-up questions kayong magagawa. Yun lang. Thank you for watching and I hope nagustuhan niyo itong video.